Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Makisawsaw tayo dito sa issue, sa balitang ito kung saan si Roque ay itinuro ng kanyang dating kaibigan, ka-vlogger na si Peebles na siya di umano ang leader at nangunguna sa paggawa ng pulboronic video. Narito ang ulat, atin muna panoorin. Ngayon, meron na ako isang buong hearing ng Kongreso kung saan malinaw talaga na akong sinisisi nila sa pulboronic video. Tila nagpasalamat pa si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration, sa nangyari sa ikaapat na pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM kaugnay ng pagkalat ng fake news at misinformation online. Ito ay matapos siyang ituro ng online content creator na si Vicente Bencaloconanan na kilala rin bilang Pebbles Talakera na siyang nasa likod umano ng paglalabas at pagkakalat ng Polvoron video. Tila ipinahihiwatig sa video na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Subalit iginiit na ng ilang law enforcement agencies na peke ang video at ginawa umano ito gamit ang artificial intelligence o AI. Ito balikan natin to. Ang layo-layo naman ng itsura niyan. Ayan no. Mukhang Korean mukhang Korean. Pero tukoy na kung sino ang taong ito. Ito talaga ay isang physical na tao, totoong tao ito na look-alike ni PBBM. Ka-look-alike lang siya, hindi lang talaga kamukha. Kaiba ang kanyang itsura ng tainga, kaiba yung tinga niya. Pati yung buhok, tsaka yung kanyang hugis ng ulo kakaiba. Hindi nga siya si PBBM. Ngayon ito'y pinagplanuhan talaga kasi 2 days before the SONA, pinalabas nila ito sa Vancouver, Canada. Doon sila nag-ipon-ipon ang mga vlogger, mga international vlogger na anti-Marcos. Doon sila nag-party-party at makikita naman natin na nasa gitna palagi si Harry Roque, palaging nagsasalita at nagsisigaw ng bangag. Yung kanyang kanyang chant kay PBBM. Ngayon ay sinabi naman niya na advantage daw sa kanya ang hearing sa TRICOM dahil sa napatunayan na mayroong political persecution sa kanya at magamit niya itong video na ito na political persecution, yung pinaghanap siya ng Congress. Magagamit niya sa kanyang asylum application sa Netherlands. Gaano ba talaga katalino itong si Harry Roque? Kung ipapakita niya yan sa Netherlands, ang video na yan, malalaman ng taga Netherlands na siya pala ay may kaso, di ba? At hindi lang kaso siya pala ay tumatakbo, parang puganti sa Congress contempt. Yung ipakulong sana siya ng Congress, tumakbo siya, di ba? Lumabas ng Pilipinas, dumaan sa backdoor, sa daanan nila ni Alice Go, at nakarating ng Amerika at doon nakipagkita kay Buljakera. Kaya hindi ito advantage kay Harry Roque itong nangyaring TRICOM hearing. Ito ay isa ring ebidensya na mayroon nga siyang kaso sa Pilipinas. Grabe naman mag-isip itong si Roque, ang hina ng kanyang analysis, di ba, mga kababayan? Paano kaya nagiging spokesperson ito? Grabe naman pumili si Digong ng kanyang mga tauhan, no? Pati yung kanyang economic advisor, Michael Yang, membro ng Triad. Bakit ganun? Bakit ganun yung kanyang mga pinipili? Dito natin malalaman na lang pala, napakababang klaseng panggobyerno yung panahon ni Digong. Grabing mga tao to. Ito, patuloy tayo dito sa ating bigyan ng reaksyon na video courtesy sa atin ng UNTV. Pagpapakalat na video para makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. Salamat na rin tayo kay Talakera. Oo nga, thank you Talakera kasi at least na-facilitate yung aking asylum dahil sa iyo. Thank you rin kay Congressman Acop, no? Dahil yung hearing na yan, talaga namang magpapakita na yan talaga ang dahilan kung ba't nila ako dinikdik from day one. Tinututulan naman ng Makabayan Black Solons na political persecution ang nangyayari sa dating tagapagsalita ng Duterte administration. I mean, etong nangyayari naman sa kanya, kagagawan niya rin yun no? Kasi part din siya noong
may patunay naman na part siya doon sa Pogo. At tingin ko hindi ito political persecution. Tama. Paano nagiging political persecution? May kaso ka eh. Meron kang ginawang labag sa batas, kaya dapat ka lang kasuhan. Ngayon, ang Netherlands ay mababaw ba ang pag-iisip? Hindi yata, dahil ang Netherlands ay advance yan na klaseng bansa. Sabihin natin, advance na klaseng sibilisasyon yan. Hindi yan kagaya sa Pilipinas na papunta pa tayo sa level ng Europa tungkol sa mga batas. Kaya itong si Harry Roque nagsasabi na mapacilitate daw ang kanyang asylum sa Netherlands dahil sa TRICOM video or itong pag 360 turns, yun ang tawag niya eh. 360 turn ni Peeble na kanyang dating kaibigan ngayon nagiging kaaway. Ngayon si Peeble ay sabihin natin na nag-U-turn nga, nagpalit ng idol. Dating PBBM na nadala siya ng DDS dahil sa mga promise and then bumalik muli pagka PBBM para sabihin na ang katotohanan. Kaya itong video na ito ng TRICOM, hindi ito magagamit sa Netherlands. 100% ako na hindi si Harry Roque mabigyan ng asylum dahil meron talaga siyang kasalanan. Una, siya yung legal counsel ng Pogo. Siya yung pinaka main attorney ng Pogo. Pangalawa ay meron siyang kaso sa Congress. Nagtatakbo siya in contempt at under arrest ng Kongreso. At meron na siyang kaso ngayon sa Polboronic video. Ito ang isusunod na ikakaso sa kanya para ma-pick up siya, makuha siya diyan sa Netherlands ng Interpol kapag ma-proven na itong siya nga ang leader na gumawa ng Polboronic video na kahit kung sinong titingin na tao ay kahit hindi gagamitan niya ng technology ay malalaman natin na peke talaga ang video na yon dahil kamukha lang at hindi talaga perfect nakapariho ang itsura ng nagpulburon sa video na yon. Well, meron tayo dito isa pang video clip courtesy sa atin ng Teleradyo Serbisyo Talakayan nina Johnson at ni Peebles. Atin panoorin. Good morning po sa inyo. Ay, napaka-happy Kayo feel po ba naman niya. gano'n nakatagal nagbablog? Since 2013, yung nagsimula yung Balikbayan Box Oh. na binubuksan ng mga okay. customs So, ano in Laglag Bala. Opo, ano pong mga kalimitang content ninyo? More on politics. More on politics. So malaki na kinita nyo? Wala namang revenue sa YouTube dati. Wala ba? Yung mga nauna, wala pang Talaga? revenue pala yun. Wala, sabi nga nila, kung daw nagtuloy-tuloy ako ng YouTube ko, isa na ako sa pinakamayamang YouTuber. Oo nga. Saka sana nililibre mo kami ng Oo, lalo na mag-birthday pa yata yung si Robert Ay, Quiato. thank Sa you, Friday thank you. daw. Anyway, kahapon po sa inyong pagharap sa pagdinig ng House of Representatives, Yes, ang sabi ho nung ilan bakit ho nag-iba yata ang tono ng Pebbles sa kanyang content kaugnay ng Pulveron video? Hindi po sa nag-iba yung tono ko. Dati po kasi akong naging kritiko ni BBM, pero BBM vlogger po talaga ako, original, nung election. Opo. Ngayon, medyo nag-iba yung tono ko kay kala BBM kasi hindi ko nagustuhan yung mga ginagawa ng mga cabinet members, yung trabaho, walang nangyayari, nagmahal yung sibuyas. Maraming mga ganong eksena which is totoo naman yung sinasabi ko. So, kinriticize ko. Ayun. Then, syempre, kapag kinriticize mo, antay ka na. Ayun. So, kumbaga, dati-rate, ang mga content po ninyo, since kayo po ikanyi BBM vlogger, karamihan sa mga content po ninyo ay pabor sa Pangulong Bongbong Marcos and then nagbago kayo ng, kumbaga, ay ng point of view, ng posisyon sa inyong mga vlog. Yes po. Nung nakikita ko na yung takbo ng administrasyon, parang, sabi ko, parang medyo may mali. Pero ngayon, So, kasi ako po yung klase ng vlogger na kahit
sinusuportahan kita, kapag nakita kong may mali dun sa tao, sa paligid mo, babatikusin kita. Ayun. Pero ngayon, Miss Pebbles, saan ka nakapanig ngayon? Kay BBM, Ngayon kahapon, diretso ko na, Miss Pebbles, kahapon kasi binabanggit na kayo po nanggaling po sa inyo. Totoo po ba? Paulit ko nga sa inyo, kanino ba nanggaling talaga yung video ng pulburon na yon? kay Harry. Ayan, patay na. Lagot na kay Harry talaga eh. Ay, nako si Harry Roque. Talagang kay Harry Roque kasi siya nga yung pinaprinta pa yun eh. Nagpa-print si Harry Roque ng malaki. Size 2 by 3 feet na parang frame. Piniframe yun eh. Bago pinalabas yung video, yung screenshot muna na ginawa ng frame. At si Harry Roque ang nagpalabas nun. Ang pinagtaka ko lang, bakit walang aksyon si PBBM nito? Dahil sobra-sobra eh. Mantakin mo nag-cocaine eh. Nag-cocaine daw yung video. Klarong-klaro na kakaiba talaga ang muka, di ba? Kahit sa ang anggulo natin tingnan. Pati hairstyle, iba eh. Hindi ba yung nakikita ng mga tao, ng mga DDS? Bakit naniniwala kagad ang mga DDS? Pati buhok, army cut eh. Ang buhok ni PBBM medium haba. Kaya ibang-iba talaga. Kahit ako, nung unang tingin ko, sabi ko, kamukha lang to ah. Siguro natagalan pa sila Harry Roque paghanap ng kamukha na videohan nila. Kaya matagal na ipalabas yung pulburon video na yan. At nakakahiya. Dahil hindi totoo. Nakakahiya kina Roque. Pero ang mga DDS, hindi nila nakita na piki yun eh. Hanggang ngayon naniniwala sila na si PBBM yun, napakakitid ng mga utak. Walang analysis. Hindi marunong magtantya, magtingin. Grabe, talagang nabudol-budol ang utak ng mga DDS nitong mga nila Duterte. Pati na itong bakla na si Harry Roque. Grabe kung magsalita. Akala ko ba matalino ito noon, nung pag-upo nito. Ngayon nalalaman natin kung gaano kababaw lang mag-isip eh. Parang hindi attorney, parang hindi nag-aral ng college. Hindi marunong mag-analyze ng sitwasyon eh. Pati ba naman yung TRICOM hearing, gagamitin daw niya na ebidensya sa Netherlands. Ilalong malalaman siya na may kaso siya dito sa Pilipinas, di ba mga kababayan? Okay, so ito, balikan natin ang ating mga kaibigan sa Teleradio Serbisyo. Paano nyo po nasabi? Kasi nung time na nagdi-dinner kami sa Hong Kong, sinabi niya na meron siyang picture, yung screenshot ng video, na hawak niya na. And then, nag-usap-usap doon kung saan ilalabas, kung sino maglalabas. Kailangan international vlogger daw yung maglalabas, ganyan. Dumating po kasi ako doon sa dinner. Late ako ng 1 hour. Ngayon, kung gusto mong lumaban, umuwi ka dito sa Pilipinas. And naisip ko na rin po, bilang pagbalik ko kay BBM, na para matigil na yung lagi ko nababasa yung bangag, adik, di ba bangag ka, bangag yung presidente nyo. Sabi ko, it's time na basagin ko na yung issue tungkol dyan. So, naisip ko na meron naman TRICOM na pwedeng tumulong sa akin kung paano ko siya ilalabas or sasabihin yung katotohanan. Kaya hindi po scripted yung TRICOM. Ako po yung kumontak sa kanila kung paano ilalabas. Ito na naman yung style ng mga DDS vlogger at Chinese trolls na kahit hearing ng TRICOM, ng Congress, sasabihin nila scripted. Paano magiging scripted yan? Itrabaho talaga yan ng Kongreso na gagawa ng hearing. Kaya kung ano-ano na lang pinagsabi na ng DDS vloggers or ng Chinese trolls, ito kasi ay ayon sa style na na mind manipulation technique ng China. Yung manipulahin ang pag-iisip ng tao na sasabihin na piki yung ginawang hearing ay scripted. Hindi naman pwedeng sabihin nila na piki dahil totoong mga tao yun. Kaya scripted na lang sinasabi nila. Ngayon kung marinig yan ng mga DDS na makitid ang utak, marinig na scripted pala yung TRICOM. Scripted. So
parang invalid na kaagad ang hearing, di ba? Kaya itong si Peebles ay tinitira na naman ng mga vloggers. Sinasabi ng mga DDS vloggers na itong mukhang pera daw ito at kumambyo dahil binayaran daw. Sabi ni Peebles, hindi siya binayaran eh. Baka publicity lang pwedeng sabihin nagpapasikat si Peebles para tataas ang views ng kanyang channel. Pwedeng ganyan, pero hindi pwedeng sabihin na binayaran dahil hindi nga yan binayaran. Siya ay personal na na nag-alok ng kanyang testimony tungkol sa ginawang faking video. Yun ang fake, yun ang scripted. Yung scripted yung pag-shoot, diba? Na di umano ay nagsisinghot, yung kamukha lang ni PBBM pero mukhang Korean talaga eh. Merong video diyan na na na-reveal yung totoong pangalan ng tao na yan. Yan pala ay tauhan din ni Roque. Tauhan ni Roque yan sa kanyang posisyon na spokesperson noon. Yan ay isa sa kanyang mga tauhan na PBBM almost look alike pero hindi talaga look alike kasi kaibang hugis ng ulo, kaibang style ng buhok, kaibang ang style ng tainga. Itsura ng tainga. Okay, tapusin na natin ang video. Para magsalita. Oh, so bukod ho dun sa napag-usapan ninyo sa Hong Kong during your dinner with Harry Roque, na ilalabas ng dapat ay mga international vloggers, ano pa instruction, ano ba ang goal ng pagpapalabas po ng video na yon, nung time po na yon? Para pabagsakin si BBM. Ang presidente. Ayan, Para siraan po ang presidente, yun na po yung main goal nila. talaga. Sinabi sa inyo ni Harry Roque na ganon o... Hindi po, kasi bakit kayo magpapalabas ng isang peking video kung wala kayong goal? Ayan nga, mabuti pa tong si Nung nakita ko yung video, alam kong fake agad. Oh, mabuti pa nga ito si Peebles. Na-realize niya na piki eh. Si Harry Roque, alam niya siya yung nag-shooting niyan. Hindi niya alam na sinushoot niya eh. Talagang pinanindigan ni Harry Roque na totoo na si PBBM yan. Paano naging PBBM yung itsura na yan, no? Ibang hugis ng ulo, ibang style ng buhok, ibang hugis ng tinga. Mayroong konting pagkakahawig sa mata at kilay. Pero pagdating sa ilong ay kulang eh. Kaya kahit sinong expert pa sa video, sa computer, malalaman niya na look alike lang at hindi yan si PBBM. Meron ng comparison niya ng NBI, tinitingnan na yan. Peke talaga. Pero hanggang ngayon, pinagsasabi pa rin ni Digong na meron tayong bangag na presidente, bangag-bangag, kahit si Roque, ganun din, palaging bangag. Kaya yung mga DDS supporters, katulad sa channel ko, pinagsabihan din ako na bangag daw na vlogger. Bangag, baka yung nagsabi ang bangag, di ba? Makapagsalita ba tayo ng tuwid kung bangag tayo? Makagawa ba tayo ng mga magagandang content kung bangag tayo, di ba? Ang bangag, yung walang nasasabi kundi yung bangag-bangag-bangag na word lang. Katulad ni Harry Roque, baka yun ang bangag. Tsaka si Digong, bangag ng pintanil. Di ba? Ayun ang mga totoong bangag. Sa mga itsura pa lang, bangag eh. Kaya dapat mamulat na ang DDS sa katotohanan. Ito ay gawa-gawa lang. Wala kasi silang may ibang maitapon na kasalanan kay PBBM, kundi gawin nilang adik ito sa kanilang narrative, sa kanilang kwento. Gusto nilang patunayan na adik. Paano nila mapatunayan? Inagpa-drug test na nga yan noon eh. Negative na tapos sabihin na naman hair follicle. Sobra-sobra na. Baka pagkatapos ng hair follicle ay kuko na naman. Hindi pwede kasi ang presidente ay mayroong immunity sa lahat ng kaso. Hindi pwedeng utusan, hindi pwedeng kasuhan ang presidente. Kaya nga sa panahon ni Digong ay malaya siyang nagpatukhang. Hindi siya nahuli, hindi siya nakasuhan dahil nga meron siyang immunity. At hindi lang immunity meron siyang impunity na hindi siya tatablan ng kung ano-ano na mga issue. Grabe talaga yung panahon niya. Dapat na kasi matapos na tong kaso ni Digong para makapagpahinga na rin si Digong at patuloy na tayo na uusad
patuloy na maglayag ang Pilipinas patungo sa magandang direksyon sa pangungulo ni PBBM. Dahil meron pa tayong napakalaking problema, ito ang pagharap natin sa napakalaking kalaban, ang China. DDS at mga loyalista, tayo ay magkaisa para sa totoong kalaban natin, ang China. Hindi si Digong ang totoong kalaban, si Digong ay isang alalay lamang ng China. Ang totoong kalaban, ang main event ay ang China. Kaya ito ang ating harapin, mga DDS at loyalista. At kalimutan na natin ang nangyari kay Digong. Siya ay biktima rin ng China, ng promise ng China sa kanya doon sa kanilang gentleman's agreement, kaya nagiging loyal si Digong sa China. Alright, ako magpaalam na mga kababayan. Sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel at sa ating mga avid followers. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.